Hello Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. So, we have surprises. So, merong mga surpresa dito na paparating. This could be related to anything. Alright? Pwedeng mga opportunities yan na masasurpresa ka or pwedeng merong mga tao, pwedeng tao ito na dadating sa buhay mo na will be surprising para sa'yo. Okay? So, we have music. Ayan. So, this could be something, na uh, parang ano to parang siguro um, mga inner voice, inner guidance, ito na kailangan mong pakinggan, 'di ba? Tulad ng pakikinig mo sa musika, tulad sa pag-engage mo into music, ito din yung mga gabay sa'yo na kailangan mo din na pansinin, kailangan mo din na pakinggan. Okay? You may need to listen to this kasi alam mo yon yung ah, importante 'no, na merong gabay, importante na merong, um, importante na makikinig ka din 'no, sa iyong intuition as well. Kasi yung guidance na 'yan, pinapadala sa'yo because the universe knows na kailangan mo ito, okay. Kaya katulad 'no, ng pakikinig mo sa music, interest mo sa music na ito'y mapakinggan, so gano'n din ito. No, kung ano man yung binubulong sa'yo ng iyong intuition, you'd rather listen to it as well kasi napakahalaga na pakinggan mo 'to, gawin mo at sundin mo, 'no? So we have reconnect and secrets lurk in the captive shadows deep in the woods. So, you know what? Maaari, no, ng pagre-reconnect na 'to is going to be like reconnecting with the universe, reconnecting with the divine. Okay? Kasi baka ang iba sa inyo dito, Taurus, baka for the longest time dahil sa sobrang kabisihan ninyo, let's say sa trabaho or other things in life, baka hindi na kayo nakakapagdasal, maaring hindi na kayo nakakapag muni-muni at nakakapag-reconnect no sa universe. Kaya parang ngayon, this is panawagan para sa inyo. Na once and for all, ah, kailangan kasi na balansehin natin ang buhay, 'di ba? Dapat hindi lang yung physical or emotional natin ang mga aspetong pinagkakaabalahan natin, mental, but also yung spiritual, no, na aspeto ng buhay natin, nangangailangan din yan ng panahon at atensyon. Okay? So, tignan natin kung ano pa ang ganap. And by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join kayo sa membership. Okay? Salamat po. So, we have the High Priestess. Ayan. So, tulad ng nasabi ko kanina na importanteng makikinig, no? Sa inyong intuition. So, nandito si High Priestess and this is a reminder para sa iyo, no? Na it's really time for you to take a pause and reflect, 'di ba? And then listen to your intuition. Okay? Always listen to your intuition kasi maaaring maraming mga hidden information dyan na hindi nyo pa na-access, hindi nyo pa napapakinggan, no? And always remember, no, na yung intuition natin, that is divine guidance. Yun ang mas dapat na pinapakinggan natin rather than makinig tayo sa mga sinasabi ng ibang tao, rather than nakikinig tayo sa mga chismis, no? Or sa mga rather than makinig tayo sa mga ina-advise sa inyo ng mga marites or marisol because you don't even know then, no, kung ano yung katotohanan sa mga sinasabi nila. You never know then kung yung mga advice nila sa iyo is
for your best interest or for their best interest. Kaya ang mas mapagkakatiwalaan ninyo na guidance is the guidance coming from the divine, which is nasa iyong intuition. Okay? So, we have five of autumn. Ayan. So, maaari din ang iba sa inyo rito. Maybe you are focusing on the negative, no? Maaring nagne-negative thoughts kayo, may mga negative feelings kayo, emotions at this time. And maaari, no, na since yung five of autumn is related to money, to career, or your finances, so baka yung nagnenega ka related, no, sa mga areas na yun. And maaari, no, na you are also um, worrying. Now, maybe you are worrying too much. Maybe you are worrying a lot about, money, about your career. At kaya naman, di ba kapag nag-worry ka, worrying is negative, no? Worrying is negative. Kaya kung kayo ay sobrang nag-worry, kung kayo ay sobrang nag-aalala at nai-stress na, 'di ba? So you will be attracting more negativity into your life. And it's not going to help, 'di ba? It's not going to help. Kaya maaaring 'yun ang nagiging blockage ninyo sa inyong pag-asenso. Maaaring 'yun ang nagiging blockage ninyo sa inyong pag-progress. Kaya it is important for you to let go, no? Let go of any negativity na nandiyan sa energy field ninyo para walang maging sagabal, no? Sa pagtanggap mo ng mga biyaya, walang maging sagabal sa pagtanggap mo ng mga magagandang bagay, ng mga magagandang kaganapan sa buhay, mga blessings, mga opportunities, 'di ba? Kasi kaya minsan tayo din yung nagiging ta yung parang nagse-self-sabotage tayo. Kasi tayo lang din naman, we are getting in our own way, 'di ba? Tayo lang din naman ang nagiging dahilan din kung bakit hindi tayo nagpo-progress kasi nga kung naka-focus ka sa negatives, 'di ba? So we have Ace of Winter. Ayan, Ace of Winter is a positive energy. This is new beginning. This is ano tawag dito? Transformation. This is also triumph energy, you know? So, maaari na ang iba sa inyo, baka meron ngayong magsisimulang bagong ganap sa buhay. At it might be a little rough, no, sa simula. Pero wag kayong mag-alala kasi ano lang 'yan, normal lang 'yan, no? Normal lang sa atin ang magkaroon ng mga challenges, magkaroon ng mga humps and bumps, no? Kasi ano lang naman tayo eh, wala namang perfect journey sa buhay. Okay? There's no perfect journey in life. Kaya okay lang 'yan, nasa una merong mga problema, merong mga challenges na may encounter ka. But that's normal. That's part of life. Okay? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.